Noong Disyembre ng taong 1944, habang ang mga pwersang alyado ay sumusulong patungong Alemanya, ang mataas na pamunuan ng Alemanya ay naghanda ng isang opensiba sa kanlurang harapan. Ang operasyong tinatawag na Manood sa Rhine ay naglalayong paghati-hatiin ng mga hukbong alyado, sakupin ang daungan ng Antwerp at baguhin ang estratehikong balanse sa kanlurang Europa. Ang rehiyong pinili para sa pag-atake ay ang kabundukan at kagubatan ng Ardennes na itinuturing ng mga alyado bilang isang sektor na may mababang panganib na pinoprotektahan ng mga dibisyon na may mas kaunting karanasan sa labanan. Mahigit 200,000 tropa at humigit kumulang 1,000 tangke ng Alemanya ang lihim na pinagsama-sama, ginagamit ang mga kondisyon ng panahon upang maiwasan ang pagtuklas ng eroplano. Noong ika-16 ng Disyembre, nagsimula ang mga puwersang Aleman ng isang sorpresang atake na nagpasimula ng isa sa mga pinakamalupit at pinakamahal na labanan sa ikalawang digmaang pandaigdig. Sa loob ng mga linggo, ang labanan ay nagbago ng takbo ng kanlurang harapan at sinubok ang kakayahan ng reaksyon ng mga alyado. Ano ang nangyari sa labanan ng Ardennes at ano ang nagtakda ng resulta nito? Ang taglamig ng huling pagkakataon. Noong Disyembre ng taong 1944, habang ang mga puwersang alyado ay sumusulong sa kanlurang Europa, ang mataas na pamunuan ng Alemanya ay naghahanda ng isang opensiba na naglalayong baguhin ang kalagayan sa kanlurang harapan. Matapos ang pagbagsak ng Pransya at ang pagsulong ng mga tropang Anglo-Amerikano sa pamamagitan ng Belgium at mga bansa ng mababa, ang linya ng depensa ng Alemanya ay nakaharap sa patuloy na presyon. Inutusan ni Adolf Hitler ang isang operasyon na naglalayong paghati-hatiin ang mga puwersang kalaban, sakupin ang daungan ng Antwerp at pilitin ang mga alyado na makipagnegosasyon. Ang opensiba ay tinawag na Manood sa Rhine, ang pagbabantay sa Rhine. Ang pagsasakatuparan nito ay nakadepende sa kombinasyon ng sorpresa, bilis, at mga kondisyon ng panahon na maglilimita sa suporta ng himpapawid mula sa mga alyado. Ang napiling teritoryo ay ang mga kagubatan at bundok ng Ardennes, isang rehiyon kung saan inilagay ng mga alyado ang mga unit na itinuturing na hindi gaanong bihasa. Sa ilalim ng palagay na ito ay isang sektor ng mababang panganib. Ang mga komandanteng Aleman, kabilang sina von Rundstedt at Model, ay nagbigay ng mga pag-aalala tungkol sa mga posibilidad ng tagumpay ng operasyon dahil sa mga limitasyon sa logistik at kakulangan sa mga reserbang gasolina. Sa kabila ng mga pag-aalang ito, pinanatili ni Hitler ang kanyang plano. Umaasa na ang isang matapang na suntok ay maaring magbago ng takbo ng digmaan. Samantala, ang mga puwersang alyado ay minamaliit ang kakayahang pang-opensiba ng Alemanya sa sektor na iyon. Ang intelihensyang alyado ay nakakita ng mga hindi pangkaraniwang galaw ng mga tropa, ngunit ang mga pangunahing pagtatasa ay nag-isip na hindi posible ang isang malawakang opensiba sa mga kondisyon ng taglamig at sa isang teritoryong kasing komplikado ng Ardennes. Ang mga prioridad ng mga alyado ay nakatutok sa pagpapatibay ng mga linya, pagpaplano ng mga susunod na atake at pagtitiyak ng supply ng logistik sa pamamagitan ng mga liberadong daungan. Sa mga araw bago ang atake, pinagsama-sama ng mga puwersang Aleman ang mahigit 200,000 tropa at halos 1,000 tangke at mga sasakyang may proteksyon sa likod ng linya ng harapan. Ang pagpapalawak ay isinagawa karamihan sa gabi at sa ilalim ng mga kondisyon ng panahon na nagpapahirap sa pagmamasid mula sa himpapawid. Ang mga unit ay ipinamamahagi sa 3 pangunahing hukbo. Ang ikalawang hukbo, panzer sa hilaga, ang ikalimang hukbo, panzer sa gitna, at ang ikapitong hukbo sa timog. Bawat isa ay may nakatakdang papel sa pagsulong. Ang estratehiya ay binubuo ng mabilis na pagtawid sa mga depensang Amerikano, pagsakop sa mga tawiran ng mga ilog ng Our at Amblev, at pagsulong patungong Mosa. Mula doon, inaasahan nilang maabot ang Antwerp, iniiwasan ang mga puwersang Britanya at Canada sa hilaga at pinapalakas ang mga alyadong harapan. Dapat tapusin ang opensiba sa loob ng ilang araw bago pa makapag-ayos ang mga alyado o makapagpalakas ng malalaking reinforcements. Ang mga kondisyon ng klima
ay may malaking papel. Ang hamog, mababang ulap at madalas na niyebe ay nagbawas sa bisa ng paglipad ng mga eroplano ng mga alyado, kaya't nagbigay ito ng limitadong pagkakataon. Ang opensiba ay nakadepende rin sa pagsakop sa mga supply ng kalaban, lalo na ang gasolina, upang mapanatili ang pagsulong ng mga puwersang may proteksyon. Habang nagpapatuloy ang mga paghahanda ng mga Aleman, ang mga puwersang alyado na nakatigil sa Ardennes ay nanatiling kampante sa kalmadong kalagayan ng kanilang sektor. Maraming mga sundalo ang naghahanda para sa mga piyesta, opisyal ng Pasko, nakatigil sa mga bayan at mga nakatirang posisyon na hindi pa nakaranas ng matinding labanan mula pa noong tag-init. Ang pag-ikot ng mga tropa ay nagbigay daan sa pagpapadala ng mga dibisyong hindi pa gaanong bihasa, na nagpapalakas muli ng lakas matapos ang mga nakaraang kampanya. Ang gabi bago ang atake ay dumaan ng walang mga malinaw na senyales para sa karamihan ng mga unit ng alyado sa rehiyon. Ang mga galaw at konsentrasyon ng mga Aleman na tinatago ng mga anino ng teritoryo at ang mga limitasyon ng pagsubaybay ay hindi napansin ng mga alyado. Ang mga huling utos ay ipinadala sa mga komandanteng Aleman na naghahanda para sa pagsisimula ng isang opensiba na susubok sa kakayahang magtiis ng mga puwersang alyado at magpapabago sa takbo ng kanlurang harapan sa mga susunod na linggo. Ang pagsisimula ng atake. Noong sa 5:30 ng umaga ng ika-16 ng Disyembre ng taong 1944, ang mga unang pagsabog ng artilyeriya ay nagbasag ng katahimikan ng mga kagubatan ng Ardennes. Sa loob ng higit sa 1 oras, ang mga posisyon ng mga Amerikano sa kahabaan ng 80 kilometro ng harapan ay nakatanggap ng konsentradong apoy mula sa mahigit 1,000 at 600 piraso ng artilyeriyang Aleman. Ang mga putok ay tumama sa mga kalsada, mga sentro ng komunikasyon, mga punong himpilan at mga lugar na panglogistika na nagpahinto sa mga linya ng telepono at nagdulot ng malalaking pinsala sa mga pangunahing infrastruktura. Ang pambobomba ay bahagi ng isang estratehiya upang guluhin ang mga depensa bago ang opensibang panglupa. Habang ang mga pagsabog ay nagaganap, ang mga pangunang pangkat ng mga puwersang Aleman ay papalapit na sa mga linya ng mga Amerikano, handang sumulong kapag tumigil na ang pagputok ng artilyeriya. Ang makapal na hamog at mababang ulap ay sumakop sa larangan ng labanan na nagpipigil sa pagmamasid mula sa himpapawid at nagpapabor sa unang galaw ng mga tropang Aleman. Ilang minuto pagkatapos ng pambobomba, sinimula ng mga dibisyong Aleman ang kanilang pagsulong. Sa kahabaan ng linya, ang mga unit ng infanteriya na tinulungan ng mga tangke ay tumawid sa mga nasirang posisyon at sumalakay sa mga nangungunang posisyon. Sa mga sektor tulad ng Los Jaime Graben, ang paglaban ng mga Amerikano ay mabilis na nalampasan na nagpapahintulot sa mga tropang Aleman na magbukas ng mga koridor papasok. Mas sa timog, sa kagubatan ng Schnee Eifel, ang mga kumpanya ng ika-9 na dibisyon ng infanteriya ng Estados Unidos ay nagtangkang lumaban, ngunit napalibutan sila matapos ang matinding labanan. Halos kabuuang sorpresa. Karamihan sa mga unit ng mga Amerikano na nakatalaga sa Ardennes ay bago o nagpapagaling mula sa mga nakaraang kampanya. Ang kanilang pagde-deploy sa sektor na iyon ay tumutugon sa pananaw ng mga alyado na ang Ardennes ay hindi isang agarang banta. Ang pagkakamaling ito sa pagtataya ay nag-iwan ng mga dibisyon na may mas kaunting karanasan sa labanan na nakaharap sa buong bigat ng opensiba ng Alemanya. Ang presyon ng Alemanya ay partikular na matindi sa mga pangunahing daanan patungong kanlurang bahagi. Ang plano ay naglayong mabilis na dumaan ang mga kolum ng mga tangke sa mga unang linya ng depensa, sakupin ang mga tulay sa ilog ng Our at magsulong patungong mga pangunahing tawiran patungong Mosa. Ang ika-6 na Hukbo Panzer na pinamumunuan ni Sepp Dietrich ay may misyon na manguna sa atake sa Hilaga, habang ang ika-5 Hukbo Panzer at ang ika-7 Hukbo ay tumulong sa pagsulong sa gitna at timog ayon sa pagkakasunod. Sa mga unang oras ng atake, ang mga komunikasyon sa pagitan ng mga unit ng mga Amerikano ay nahati. Ang mga pambobomba ay nagwasak ng mga kable sa ilalim ng lupa at mga poste ng koneksyon,
na nagpapahirap sa pagpapadala ng mga mensahe mula sa mga unang linya patungong mga punong himpilan. Maraming lokal na komandante ang napilitang umasa sa mga mensaherong naglalakad o nasa sasakyan upang maghatid ng impormasyon na nagdulot ng mga kritikal na pagkaantala sa mga tugon. Habang ang infanteriya ng Alemanya ay nagsisigurado sa mga unang posisyon, nagsimula ang mga kolum ng tangke sa kanilang paggalaw. Kabilang sa mga ito ang Kampfgruppe Peiper, isang pangkat na elite na pinili upang tumagos ng malalim sa mga linya ng kalaban, ay mabilis na sumulong. Ang kanilang paunang progreso ay nakadepende sa mga makikitid na kalsada at mga landas sa kagubatan na nagpapabagal sa tinatayang bilis. Ang pagsisikip ng mga sasakyan, ang matabang lupa at ang pangangailangan na makuha ang gasolina habang sumusulong ay nagdagdag ng mga hadlang na logistik mula sa simula. Sa ilang mga punto, ang paglaban ng mga Amerikano ay nag-antala sa plano ng mga Aleman. Sa Clairvaux, isang maliit na gwarnisyon ng mga tangke at sundalo ng Amerika ang nagpatuloy sa depensa ng mahigit isang araw, hinaharangan ang pangunahing kalsada patungong Bastogne. Ang pagkaantala na ito ay nagpuwersa sa mga unit ng Aleman na maghanap ng mga alternatibong ruta na nag-aaksaya ng mga yaman at oras. Ang parehong sitwasyon ay nangyari sa Wiltz, kung saan ang mga nakaisang depensang tropa ay nakayanan ang posisyon sa loob ng ilang oras sa kabila ng kalamangan ng kalaban. Samantala, sa likod ng mga linya ng mga alyado, ang mga komandong Aleman na nakasuot ng mga uniforme at nagmamaneho ng mga sasakyang nakuha ay nagsasagawa ng mga operasyon ng sabotahe. Ang mga unit na ito na pinamumunuan ni Otto Skorzeny ay kumikilos sa ilalim ng Operasyon Grave. Ang kanilang misyon ay kinabibilangan ng paggulo sa mga senyales ng trapiko, pagpapakalat ng maling impormasyon at pagpapalaganap ng kalituhan sa mga tropang alyado. Bagamat limitado ang kanilang epekto sa material, nakalikha sila ng isang pangkalahatang hindi pagkakatiwalaan na nagpuwersa sa mga autoridad ng alyado na magtanong at suriin ang pagkakakilanlan ng mga opisyal at sundalo sa likod ng mga linya. Pagdating ng dapit hapon ng unang araw, nakapagsulong na ang mga puwersang Aleman ng higit sa 30 kilometro sa ilang sektor, nakapagtala ng libu-libong bihag at naghasik ng kaguluhan sa kadena ng utos ng mga alyado. Gayunpaman, hindi nila naabot ang kanilang mga pangunahing layunin sa operasyon. Ang mga pangunahing tawiran sa ibabaw ng ilog ng Mosa ay nanatiling kontrolado ng mga alyado, at ang paglaban sa mga puntos tulad ng Saint-Vith at Clairvaux ay nagpapahirap sa pagbubukas ng mga direktang ruta para sa mga dibisyong may proteksyon. Ang magaspang na teritoryo, makikitid na kalsada at masamang kondisyon ng panahon ay nagsimulang makaapekto sa inaasahang pagsulong. Ang pagsisikip ng mga sasakyan ay nagdulot ng mga pagkakabuhol sa mga pangunahing daanan, na nag-iwan sa mga kolum ng tangke na mahina sa mga hiwalay na pag-atake at nagpapahirap sa tuloy-tuloy na supply ng gasolina at bala. Ang inaasahang mabilis at tiyak na pagsulong ay nakatagpo ng mga unang limitasyong logistik sa mismong teritoryo na pinili upang tiyakin ang sorpresa. Sa mga sumusunod na oras, nagsimula ng magreorganisa ang mga puwersang alyado. Ang mga reinforcement ay ipinadala mula sa mga kalapit na lugar, habang ang mga nakatataas na komandante ay sinubukang tasahin ang tunay na saklaw ng opensiba. Ang mga unang utos ng pagtatanggol ay pinili ang Bastogne at Saint-Vith bilang mga prioridad na kinikilala ang kanilang estratehikong halaga bilang mga knuto ng mga kalsada. Ang kakulangan ng kalinawan sa kabuuang sukat ng atake ay nagpapahirap sa paggawa ng mga desisyon, ngunit ang mga unang puok ng paglaban ay nagsimulang magpatibay. Habang nagpapatuloy ang mga labanan, ang artilyeriyang Aleman ay nagpatuloy ng mga intermitenteng pambobomba sa buong gabi, tinatamaan ang mga konsentrasyon ng mga tropa, mga imbakan ng supply at mga linya ng komunikasyon. Ang presyur sa psikolohikal sa mga puwersang alyado ay tumindi, kasabay ng kalituhan at pagkakahati ng mga unang utos. Pagkatapos ng unang araw ng opensiba, hawak pa rin ng mga puwersang Aleman ang inisyatiba sa taktikal, ngunit nahaharap na sila sa mga unang senyales ng organisadong paglaban at mga pagkaantala sa operasyon.
kailangang magdesisyon ang mga komandanting Aleman kung paano muling ipamahagi ang kanilang mga yaman upang mapanatili ang puwersa ng atake, habang ang mga puwersang alyado ay nagsisikap na pigilan ang pagsulong at muling ayusin ang isang komprehensibong depensa. Ang pagsulong ng Piper. Ang Kampfgruppe Piper, isang eliting puwersa na pinili upang manguna sa pagsulong ng ika-6 na Hukbong-Panzer, ay nagsimula ng kanilang pagsulong noong umaga ng ika-17 ng Disyembre ng taong 1944. Sa pamumuno ni Joachim Piper, ang unit ay kailangang magbukas ng daan ng mabilis sa mga linya ng mga alyado, sakupin ang mga tulay sa ibabaw ng Amblev at Mosa at tiyakin ang mga ruta ng logistik upang pahintulutan ang paggalaw ng mga pangunahing dibisyong tangke ng Aleman patungong kanlurang bahagi. Sa mga unang oras, ang kolum ay sumulong mula Lanzerath patungong Bühlingen, humarap sa magkakahiwalay na paglaban mula sa mga unit ng mga Amerikano na nabigla sa bilis ng atake. Matapos sirain ang mga posisyon ng harapan, nakamtan ng Kampfgruppe ang mga imbakan ng gasolina sa Bühlingen, isang mahalagang tagumpay sa logistik dahil limitado ang mga reserba ng Aleman. Ang nakuhang gasolina ay nagbigay daan sa pansamantalang pagreabaste sa mga tangke at nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Samantala, ang kolum ay sumulong sa makikitid na kalsada na natatakpan ng niebe, humarap sa mga pagkaantala dulot ng teritoryo at pagsisikip ng mga sasakyan. Ang mga traffic jam ay naglimita sa inaasahang bilis ng pagsulong at nagpuwersa sa pagpapaliko ng ilang bahagi ng puwersa patungong mga pangalawang kalsada. Sa kabila ng mga hadlang na ito, iniutos ni Piper na panatilihin ang presyon na may kamalayan sa pangangailangan na maabot ang mga pangunahing tawiran bago pa man makapag-reinforce ang mga alyado. Noong ika-17 ng Disyembre, nakarating ang Kampfgruppe sa Malmedy kung saan naganap ang isa sa mga pinakatanyag na insidente ng opensiba. Isang grupo ng mga bihag na sundalong Amerikano na nahuli ng unit ay pinatay sa isang malapit na bukirin, isang pangyayaring magkakaroon ng malalaking epekto sa pananaw ng mga alyado hinggil sa opensiba ng Alemanya at sa moral ng kanilang mga tropa. Ang balita tungkol sa pamamaslang ay kumalat ng mabilis na nagdulot ng mga babala tungkol sa mga gawi ng kalabang puwersa at nagpahigpit sa mga posisyon ng depensa sa mga kalapit na sektor. Matapos ang Malmedy, ipinagpatuloy ng kolum ang pagsulong patungong Stavelot na may layuning sakupin ang tulay sa ibabaw ng Amblev. Gayunpaman, ang paglaban sa Stavelot ay nagdulot ng pagkaantala sa mga operasyon. Ang mga elemento ng mga puwersang Amerikano ay nagwasak ng ilang infrastruktura at hinarangan ang mga pangunahing ruta na nagpilit kay Piper na magpadala ng mga pangkat upang subukang bawiin ang mga daan. Bagamat nakapasok ang mga tropang Aleman sa lungsod, hindi nila agad na kontrol ang mahalagang tawiran, na hinarap ang mga kontra-atake na nagdulot ng pagdududa sa kanilang kontrol. Ang kahirapan sa pagpapanatili ng tuloy-tuloy na supply ng gasolina ay nagsimulang makaapekto sa operasyonalidad ng mga tangke ng Kampfgruppe. Ang pagiging dependent sa mga nakuhang supply ay naglimit sa kakayahan ng unit na magpatuloy na kinakailangang magsulong upang mapanatili ang kanilang sariling supply. Ang kakulangan sa gasolina ay nagbigay ng limitasyon sa mga galaw at nag-udyok na iwan ang ilang mga sasakyan sa daan na unti-unting nagpapababa sa kakayahan ng kolum na lumaban. Habang ang Kampfgruppe ay nagsisikap na patatagin ang kanilang posisyon sa Stavelot, tumindi ang mga kontra-atake mula sa mga alyado. Ang mga unit ng Amerikano na nakatalaga mula sa Vilsalm at Spa ay pinapahina ang mga gilid, sinusubukang putulin ang mga ruta ng pag-atras at limitahan ang mga posibilidad ng pagtakas ng puwersang Aleman. Ang mga pagtatangkang palakasin ang pagsulong sa pamamagitan ng suporta mula sa ibang mga unit ng Alemanya ay hindi sapat upang mabago ang kalagayan. Noong ika-19 ng Disyembre, ang Kampfgruppe ay nakatawid ng Amblev sa isang bahagi, nagtatag ng isang tulay, ngunit hindi na ito nakasulong pa patungong kanlurang bahagi. Ang pagkawala ng oras sa mga labanan sa Stavelot at ang tumitinding paglaban mula sa mga alyado ay nagpahina sa unang sigla ng kanilang pagsulong. Bukod pa dito, ang pagkasira ng mga tulay sa ibabaw ng Lien at Amblev
sa mga susunod na sektor ay nagpatigil sa anumang pagtatangkang magpatuloy patungong mga estratehikong layunin sa orihinal na plano. Noong ika-20 ng Disyembre, nagdesisyon si Paper na i-redeploy ang kanyang kulum patungong Laglace kung saan sinubukan niyang magtatag ng isang posisyon ng depensa habang naghihintay ng mga reinforcement o mga tagubilin mula sa mataas na pamunuan. Gayunpaman, patuloy na lumalala ang sitwasyong logistik at taktikal. Ang mga puwersang alyado ay unti-unting binabalot ang kanilang posisyon, pinapaligiran ng Kampfgruppe at pinapailalim ito sa tuloy-tuloy na pambobomba ng artilyeriya at mga tangke. Noong ika-23 ng Disyembre, matapos tasahin ang mga magagamit na opsyon, iniutos ni Paper na iwanan ang Laglace. Ang pag-atras ay isinagawa ng naglalakad, iniwan ang karamihan sa mga sasakyan, mabibigat na armas at kagamitan. Ang Kampfgruppe ay nagkawatak-watak sa maliliit na grupo upang subukang makarating sa mga linya ng Alemanya sa pamamagitan ng mga kagubatan, iniiwasan ang direktang pakikipag-ugnayan sa mga puwersang kaaway. Ang kabiguan ng pagsulong ng Kampfgruppe Peiper ay nagdulot ng isang malaking pagkatalo sa plano ng operasyon ng ika-6 na Hukbong Panzer. Ang kabiguan na magbukas ng isang direktang ruta patungong ilog ng Mosa at ang pagkawala ng mga materyal at tao ay naglimita sa mga posibilidad ng pag-abot sa mga estratehikong layunin ng opensiba. Ang paglaban ng Bastogne. Noong Disyembre 19 ng taon 1944, nakamit ng mga puwersang Aleman ang pagsara ng bilog sa Bastogne, isang maliit na lungsod sa Belgica na matatagpuan sa isang mahalagang punto ng komunikasyon sa daan. Ang kontrol sa lungsod ay mahalaga para sa pag-usad ng mga Aleman dahil dito nagtatagpo ang 7 pangunahing kalsada. Ang pagsakop sa Bastogne ay magbibigay daan upang tiyakin ang mga ruta ng supply at mapadali ang paggalaw ng mga dibisyong may mga tangke patungong kanlurang direksyon. Dahil dito, nagtalaga ang utos ng Aleman ng maraming unit upang palibutan at mabilis na sakupin ang lungsod. Sa loob ng Bastogne, ang ika-101 Dibisyong Airborne ng Amerika na sinusuportahan ng mga elemento ng artilerya, mga inhinyero at iba pang unit ay nagtatag ng isang improvisadong depensa. Ang dibisyon na pinamumunuan ni General Anthony McAuliffe ay unang ipinadala bilang dagdag na puwersa sa katimugang bahagi ng opensiba, ngunit inilipat sa Bastogne dahil sa kalakhan ng ataking Aleman. Sa kanilang pagdating, ipinamudmod ang mga tropa sa isang perimeter ng depensa na kinabibilangan ng mga kagubatan, mga burol at mga kalapit na baryo. Mula sa unang sandali, ang lungsod ay sumailalim sa mga atake ng artilerya at patuloy na mga salpukan. Sinubukan ng mga puwersang Aleman na magbukas ng mga butas sa linya ng depensa, nakatuon sa mga punto tulad ng Noville at Warden, kung saan ang mga kalsada ay nagpapadali ng direktang pagpasok. Ngunit, ang mga unit na depensibo ay nagawang pigilan ng mga unang salakay, gamit ang mga fortipikadong posisyon at suporta mula sa hindi direktang putok. Ang mga kondisyon ng panahon, kasama ang malalakas na pag-ulan ng niyebe at mababang temperatura, ay nagpapahirap sa parehong mga operasyon ng opensiba at logistikang depensibo. Ang mga pagtatangkang sakupin ng Bastogne sa pamamagitan ng mga harapang salakay ay hindi nagtagumpay ayon sa inaasahan sa mga unang araw. Ang paglaban ng mga tropang Amerikano kasama ang topografiya ng tereno ay pinilit ang mga puwersang Aleman na magsagawa ng isang pangmatagalang pagkubkob. Pinaigting ng mga Aleman ang mga pambobomba sa lungsod, winasak ang mga infrastruktura, mga imbakan at mga gusali na ginagamit bilang mga posisyon ng utos at mga ospital. Habang lumilipas ang mga araw, ang mga kondisyon sa loob ng Bastogne ay lumalala. Ang kakulangan ng supply ng medisina, pagkain at bala ay naging isang kritikal na alalahanin. Ang mga sugatang sundalo ay dumarami sa mga improbisadong silid ng pangangalaga, kadalasang walang pampainit o sapat na gamot. Ang mga mamamayang sibilyan na nagsisilbing mga takas sa mga basement at mga silong ng mga sirang gusali ay nakikibahagi sa mga paghihirap ng pagkubkob kasama ang mga sundalo.
Noong Disyembre 22, isang opisyal ng Aleman ang nagpakita sa mga linya ng mga Amerikano na may dalang puting bandila, naghatid ng isang formal na kahilingan para sa pagsuko. Ang mensahe ay nagbabala tungkol sa nalalapit na pagkawasak ng gwarnisyon kung hindi nila tatanggapin ang pagsuko. Ang sagot ni General McAuliffe ay maikli. Mga money, component placement na isinalin ng kanyang mga opisyal bilang isang matinding pagtanggi. Ang sagot ay ipinaabot sa opisyal ng Aleman na bumalik ng walang anumang natanggap na konsesyon. Ang insidenteng ito ay nagpatibay sa moral ng mga tropa sa loob ng Bastogne, bagamat ang material na sitwasyon ay patuloy na kritikal. Ang mga pagtatangkang Aleman na sakupin ng Bastogne ay nagpatuloy sa pamamagitan ng mga koordinadong atake sa mga tiyak na sektor ng perimeter. Ginamit ng mga umaataking puwersa ang mabibigat na artilerya, mga tangke at mga salakay ng infanterya upang subukang durugin ang mga depensa. Inikonsentrate ang kanilang mga pagsisikap sa mga kalsada sa hilaga at hilagang silangan ng lungsod. Ngunit ang mga susi na posisyon ay napanatili dahil sa paggamit ng depensibong artilerya at mga kontra-atake na nagbawi ng mga estratehikong posisyon na nawawala ng pansamantala. Ang kakulangan ng suportang panghimpapawid, kapwa para sa mga Aleman at mga kaalyado ay nagpapanatili ng sitwasyon sa isang deadlock sa loob ng maraming araw. Hindi nakapaghatid ng mga supply o makapagsagawa ng mga epektibong pag-atake ang mga alyadong eroplano dahil sa fog at mababang ulap. Tanging noong Disyembre 23, nang magbago ang kondisyon ng panahon, nagsimula ang mga unang pagpapabagsak ng supply mula sa himpapawid. Ang mga eroplano ng transportasyon ay nagbaba ng mga kahon ng bala, pagkain at mga medikal na supply gamit ang mga parachute sa mga itinalagang lugar sa loob ng perimeter ng depensa. Ang pagdating ng mga supply na ito ay nagbigay ng bahagyang ginhawa sa mga pinakakritikal na pangangailangan ng gwarnisyon. Gayunpaman, ang mga patuloy na pagkalugi at ang patuloy na presyo ng mga atake ng Aleman ay patuloy na nagpapahina sa mga kakayahan ng depensa. Pinalakas ng mga puwersang Aleman ang kanilang mga posisyon sa paligid ng Bastogne na sinusubukang ganap na paligiran ng lungsod at gawing mahirap ang anumang pagtatangkang magbigay ng tulong mula sa mga kaalyado. Samantala, sa mga punong tanggapan ng mga kaalyado, ang sitwasyon ng Bastogne ay sinusubaybayan ng mabuti. Si General Patton, komandante ng ikatlong hukbo ng Amerika, ay nagplano ng isang maniobra upang tulungan ang lungsod na napapaligiran. Ang kanyang layunin ay muling itutok ang kanyang pag-usad patungong hilaga at magbukas ng isang koridor upang matulungan ang pagreabaste at palakasin ang gwarnisyon. Ang presyon upang palayain ang Bastogne ay tumindi sa bawat araw ng pagkubkob dahil sa estratehikong panganib ng pagkawala ng isang mahalagang punto sa komunikasyon sa harap. Sa kabila ng mga patuloy na pambobomba, patuloy na pagkalugi at mga paghihirap sa logistic, ang ika-101 Dibisyong Airborne at mga kalakip na unit ay nagpanatili ng kontrol sa Bastogne sa panahon ng pagkubkob. Ang unang pagtanggi sa pagsuko ay naging simbolo ng paglaban habang ang mga tropa ay nagtiis sa mga atake ng Aleman na nag-aabang ng mga pangakong reinforcement. Habang papalapit ang Pasko, ang mga kondisyon sa Bastogne ay patuloy na matindi. Ang kakulangan ng rasyon, matinding lamig at mga sugatang hindi naasikaso ay nagpapataas ng pagdurusa ng mga sundalo at mga sibilyan. Ang mga linya ng depensa ay napanatili, ngunit ang presyon sa mga sektor ng hilaga at hilagang silangan ay nagpapakita na ang mga Aleman ay naghahanap ng huling pagtatangkang pagbasag bago dumating ang mga reinforcement. Noong Disyembre 26, matapos ang isang linggong pagkubkob, ang mga unang unit ng ikatlong hukbo ay nakapagbukas ng isang ruta patungong Bastogne. Ang ugnayan sa pagitan ng mga puwersa sa loob ng lungsod at ng mga column ni Patton ay nagbigay daan sa pagpasok ng mga karagdagang supply at ang pag-evacuate ng mga sugatang sundalo. Bagamat nagpatuloy ang mga labanan sa mga palibot, ang pagkabasag ng pagkubkob ay nagbigay ng malaking ginhawa sa mga tagapagtanggol at naging isang kritikal na balakid sa mga plano ng mga Aleman. Ang pagka-stagnate ng mga puwersang Aleman.
Matapos ang mga unang araw ng pag-advance, nagsimulang makaharap ang mga puwersang Aleman ng mga hadlang na naglimita sa kanilang kakayahang magpatuloy sa pag-atake. Sa pagitan ng ika-20 at ika-3 araw ng Disyembre ng 1944, nagpakita ng mga malinaw na palatandaan ng pagbagal ang opensiba sa Ardennes. Ang kakulangan sa gasolina, ang kalagayan ng tereno, at ang lumalaking paglaban ng mga alyado ay direktang nakaapekto sa pagpapatuloy ng operasyon. Sa Hilaga, ang Kampfgruppe Peiper ay nanatiling nakahiwalay sa La Glaise matapos maubos ang kanilang kakayahang magmaniobra. Pinaligiran ng mga unit ng Estados Unidos, ang kolumna ni Peiper ay walang sapat na gasolina upang mapagalaw ang kanilang mga mabibigat na sasakyan. Ang mga pagsubok na sirain ang pagkakasirko mula sa labas ay hindi nagtagumpay upang palayain ang unit. Sa wakas, inutusan ni Peiper na iwanan ang mga mabibigat na kagamitan at magretiro na naglalakad, na iniwan ang mga tangke at mga blindado na hindi na magagamit. Sa gitna ng prente, ang mga dibisyon ng mga blindado ng Aleman ay nakatagpo ng lumalaking paglaban sa paligid ng St. Vith at Houffalize. Ang pagkasira ng mga mahahalagang tulay ng mga puwersang Amerikano at ang mga paghihirap sa logistics ng pagpapagalaw ng mga kolumna ng sasakyan sa mga makikitid at nasirang kalsada ay nagpabagal sa pag-unlad. Ang mga traffic jam sa mga lambak at mga daanan ay lalong nagpahirap sa koordinasyon ng mga iba't ibang unit ng Aleman. Ang supply ng gasolina ay patuloy na isang kritikal na problema. Ang opensiba ay umaasa mula pa sa simula sa pagkuha ng mga imbakan ng mga alyado sa daraanan upang mariabastehan ang mga unit na mekanisado. Gayunpaman, ang mga imbakan na nakuha ay naging hindi sapat upang matugunan ang mga pangangailangan ng operasyon. Ang transportasyon ng gasolina mula sa mga imbakan ng Aleman sa likuran ay nahirapan dahil sa mga pambobomba sa himpapawid at ang pagbagsak ng mga ruta ng supply. Samantala, ang mga puwersang alyado ay nagsimulang magre-organisa ng kanilang mga posisyon at palakasin ang mga sektor na pinagbabantaan. Ang pagpapabuti ng kondisyon ng panahon ay nagbigay daan para sa pagpapatuloy ng mga operasyong panghimpapawid. Ang alyadong aviation ay umatake sa mga kolumna ng Aleman, pumigil sa mga konvoy ng supply at nagpahirap sa galaw ng mga tropa. Ang mga atake sa himpapawid na ito, kasama ng paglaban sa lupa, ay naglimita sa kakayahan ng Aleman na magpatuloy sa Mosa. Sa timog, ang mga tropa ng ikapitong hukbong Aleman ay nakatagpo ng mas kaunting tagumpay kaysa sa inaasahan. Ang mga unit ng Amerikano ay nagtagumpay na pigilan ang pagpapalawak ng mga Aleman lampas sa mga unang layunin. Ang presyon mula sa mga alyado sa sektor na ito ay nagbigay daan upang hindi makapag-ambag ang mga puwersa sa timog sa pangkalahatang pag-advance na nagbukas ng mga kahinaan sa linya ng opensiba ng Aleman. Ang pamunuan ng Aleman, nang makita ang progresibong pagka-stagnate, ay nagtanong ng mga paraan upang muling igiya ang mga yaman upang buhayin ang pangunahing opensiba. Gayunpaman, ang pagkalat ng mga unit, ang pagkawala ng pagkakaisa sa tereno at ang kakulangan sa gasolina ay naglilimita sa mga magagamit na opsyon. Ang mga pagsubok na pagsamahin ng mga dibisyon ng blindado ay naharap sa mga realidad ng logistics at mga kontraopensiba ng mga alyado. Ang akumulasyon ng mga pagkaantala ay nakaapekto sa kakayahan ng Aleman na makuha ang mga orihinal na estratehikong layunin. Bawat araw na lumipas nang hindi nakukuha ang mga daanan ng Ilog Mosa ay nagpapaliit sa posibilidad ng epektibong paghihiwalay ng mga puwersang Britanya at Estados Unidos. Ang inaasahan na mabilis na mag-advance hanggang sa Antwerp ay nagsimulang maglaho, habang ang mga komando ng Aleman ay nag-evaluate ng mga alternatibo upang panatilihin ang mga posisyon na nakuha o magretiro sa mga mas matibay na linya. Ang mga kondisyon ng panahon na una ay paborabay sa opensiba dahil sa paglimita ng interbensyon ng alyadong himpapawid, ay nagsimulang mag-improve na pabor sa mga operasyon ng pagkilala at atake mula sa himpapawid. Ang paglitaw ng mga manlalaban, mga bombardier at mga eroplano ng taktikal na suporta ay nagtaas ng mga pagkatalo ng Aleman sa mga ruta ng pag-advance at lalo pang nagpahirap sa transportasyon ng mga supply.
Ang mga traffic jam sa mga pangunahing kalsada ay nag-iwan ng mga sasakyan na hindi gumagalaw at nakalantad sa pagkawasak. Ang mga atake sa himpapawid ay nagwasak ng mga truck, tangke at mga piraso ng artilleriya na nakaparada na naglikha ng karagdagang mga hadlang sa mga daanan ng komunikasyon. Ang mga kolumna ng Aleman na napilitang baguhin ang kanilang ruta o mag-advance ng mabagal ay naging madaling target ng mga ambush at mga atake ng artilleriya sa mahabang distansya. Habang dumadaan ang mga araw, ang materyal at himpapawid na kataasan ng mga aliado ay naging mas maliwanag. Ang mga tropang Amerikano ay nagsagawa ng mga lokal na kontraopensiba upang mabawi ang mga estratehikong bayan at isara ang mga daanan na ginagamit ng mga unit ng Aleman. Ang koordinasyon sa pagitan ng mga puwersang aliado ay nagbigay daan upang palakasin ang mga susi na posisyon at ihiwalay ang mga grupo ng kaaway sa mga partikular na sektor ng prente. Noong ika-24 ng Disyembre, kinilala ng mataas na pamunuan ng Aleman na nawalan na ng lakas ang opensiba. Ang posibilidad ng pag-abot sa Mosa at pagtupad sa mga estratehikong layunin na itinakda sa orihinal na plano ay naging malayo na. Ang mga desisyon ay nagsimulang magtuon sa pagpapatatag ng mga linya na nakuha at pagtatanggol sa mga posisyon na kinamtan upang maiwasan ang magulong pagretiro. Samantala, ang mga tropa sa unahan ng linya ay nakaharap sa mga matitinding kondisyon. Ang kakulangan sa pagkain, ang kakulangan sa gasolina, at ang patuloy na pagkapagod ay nagpapababa sa kakayahang lumaban. Ang mga unit na mekanisado ay nag-ooperate ng may tumataas na bilang ng mga sasakyan na hindi gumagalaw, na nag-uudyok sa infanteriya na takpan ang mga distansya ng maglalakad at bawasan ang kanilang mobilidad sa operasyon. Ang moral ng mga Aleman ay nagsimulang bumagsak na may kamalayan sa mga lumalaking paghihirap at kawalan ng makabuluhang pag-unlad. Ang tugon ni Patton. Nang matanggap ng general na si George S. Patton, kumander ng ikatlong hukbong Amerikano, ang mga unang ulat tungkol sa kalagayan ng lungsod na nakalibutan, agad siyang nagplano ng isang hakbang upang tulungan ang Bastogne. Mula sa kanyang punong himpilan sa Luxembourg, naisip ni Patton na mahalaga ang pagpapanatili ng Bastogne sa ilalim ng kontrol ng mga Allied upang maiwasan ang pagpapalawak ng mga puwersang Aleman sa gitnang bahagi ng Ardenas. Noong ika-22 ng Disyembre, habang ang Bastogne ay patuloy na nakalibutan, ipinakita ni Patton kay General Dwight D. Eisenhower, ang pinakamataas na kumander ng mga Allied, ang isang plano upang itutok ang direksyon ng kanyang hukbo patungo sa Hilaga. Ang kanyang mungkahi ay kinabibilangan ng pagtigil sa mga operasyon ng opensiba sa ibang sektor at pagpapaliko ng 3 dibisyong pangblindadong hukbo patungong Bastogne. Kinailangan nitong baguhin ang mga linya ng supply, magtayo ng mga bagong ruta logistic at magkoordina ng mga galaw sa mga mahigpit na oras. Noong ika-33 ng Disyembre, inisyu ang opisyal na utos upang magpatuloy patungong Bastogne. Ang mga napiling dibisyon, kasama ang ika-4 na dibisyong blindado, ay nagsimula ng kanilang paggalaw sa mahirap na kondisyon ng klima. Ang mga kolum ng mga sasakyan ay dumaan sa mga kalsadang nagyeyelo, mga pangalawang daan at mga ruta na nasira ng mga naunang pambobomba. Ang siksikan ng mga daan at ang pangangailangan na magdala ng mga tropa, artilleriya at mga supply ng sabay-sabay ay nagpalala sa paglalakbay. Sa mga sumunod na araw, nakatagpo ng mga tropa ng ikatlong hukbo ng Amerika ng paglaban mula sa mga Aleman sa mga bayan tulad ng Martelange at Chaumont. Sinubukan ng mga unit ng Aleman na hadlangan ang mga ruta patungong Bastogne gamit ang mga emboscad at mga posisyon ng depensa. Gayunpaman, nakayanan ng mga blindadong Amerikano na malampasan ang mga hadlang matapos ang mga matinding labanan na nagbigay daan para sa pangunahing kolum upang magpatuloy. Noong ika-24 ng Disyembre, ang mga unang unit ng ika-4 na dibisyong blindado ay nakarating sa mga palibot ng Bastogne. Ang mga linya ng depensa ng Aleman sa paligid ng lungsod ay pinalakas upang pigilan ang anumang pagtatangka ng pagbuwag ng pag-ikot. Ang presyon ng mga Allied ay nakatuon sa kalsadang Neufchâteau na tinukoy bilang pinakamainam na ruta
upang kumonekta sa mga puwersa sa loob ng lungsod. Ang labanan sa paligid ng Bastogne ay umabot sa pinakamataas na punto nito noong ika-25 ng Disyembre. Ang mga puwersang Amerikano ay nagsagawa ng mga koordinadong atake laban sa mga posisyon ng Aleman sa timog ng lungsod na layuning magbukas ng isang daanan para sa mga kolum ng mga supply at mga reinforcement. Sinusuportahan ng artilleriya ng Allied ang pag-usad na pinapalakas ang mga battery ng kalaban at mga punto ng resistensya sa mga nakapaligid na burol. Noong ika-26 ng Disyembre, matapos ang matinding mga laban, nakipag-ugnayan ang mga unang unit ng ikatlong hukbo sa mga linya ng ika-100 at unang Dibisyong Airborne sa loob ng Bastogne. Ang pagbukas ng isang daanan ay nagbigay daan para sa pagpasok ng mga mahahalagang supply, ang pag-evacuate ng mga sugatang sundalo at ang limitadong pagpapalit ng mga tropa. Bagamat ang lungsod ay nanatiling bukas sa mga atake ng artilleriya at paminsang pambubomba, ang operasyon ng Aleman na nakakubli sa Bastogne ay nabuwag na. Ang pagdating ng ikatlong hukbo ay nagbigay ng malaking ginhawa para sa gwarnisyon ng Bastogne, ngunit hindi nito tinapos ang mga laban sa rehiyon. Patuloy na sinubukan ng mga puwersang Aleman na mabawi ang kontrol ng mga kalsada at muling ihiwalay ang lungsod. Ang mga laban ay nagpatuloy sa mga sektor sa paligid sa mga sumunod na araw habang pinalalawak ng mga Allied ang daanan at pinalalakas ang mga depensa. Ang maniobra ni Patton ay kinilala sa kanyang bilis at kahusayan sa operasyon. Ang matagumpay na pagpapaliko ng isang buong hukbo sa ilalim ng mahihirap na kondisyon ng klima at sa maikling panahon ay nangangailangan ng masalimuot na lohistiko. Ang koordinasyon ng mga dibisyong blindado, ang suportang infanteriya at ang mga unit ng artilleriya ay nagbigay daan sa pagtagumpayan sa mga pagsubok ng teritoryo at mga hakbang ng depensa ng Aleman. Ang pagbuwag ng pag-ikot sa Bastogne ay nagkaroon ng direktang estratehikong epekto sa opensiba ng Aleman. Sa pamamagitan ng pagsiguro ng lungsod, napanatili ng mga Allied ang isang mahalagang punto sa komunikasyon ng front ng kanlurang bahagi. Bukod dito, ang kabiguan ng mga Aleman na sakupin ng Bastogne ay nagbigay daan upang mapigilan ang pagbuo ng isang epektibong daanan patungong Ilog Mosa na naglimita sa pagpapalawak ng opensiba sa gitnang bahagi ng Ardenas. Mula sa pagbubukas ng daanan, ang mga Allied na commander ay nagsimula ng paghahanda para sa isang pangkalahatang kontraopensiba. Ang presyon sa mga gilid ng Aleman ay tumaas ng paunti-unti, habang ang mga dibisyong Allied ay muling bawiin ang mga nawalang teritoryo at pinapalakas ang mga posisyon ng depensa. Ang maniobra ni Patton ay hindi lamang nagbigay daan para mailigtas ang Bastogne, kundi nagpasimple ng paglipat ng mga Allied mula sa isang posisyong depensibo patungong isang opensibong hakbang sa gitnang bahagi ng front. Ang interbensyon ng ikatlong hukbo sa Bastogne ay naging isang mahahalagang punto ng operasyon sa kampanya ng Ardenas. Ang kakayahang magbago, ang bilis ng reaksyon, at ang koordinasyong lohistiko na ipinakita sa maniobra ay nagpalakas sa inisyatiba ng mga Allied sa huling bahagi ng labanan. Ang paglaban ng gwarnisyon ng Bastogne na sinamahan ng pagdating ng mga reinforcement mula kay Patton ay nakatulong sa pagpapabagsak ng momentum ng opensibang Aleman at sa pagtibay ng isang mahalagang posisyong depensibo para sa mga Allied. Ang pagbawi ng mga alyado. Matapos ang pagkabasag ng pagkubkob sa Bastogne, muling inorganisa ng komandong alyado ang mga magagamit na puwersa upang simulan ang isang pangkalahatang kontraopensiba. Mula Disyembre, 27 ng taong 1,944 hanggang sa mga unang araw ng Enero ng 1,945, nagsimula ang mga dibisyon ng Estados Unidos at Britanya na muling sakupin ang mga teritoryong nawala sa panahon ng opensibang Aleman sa Ardenas. Ang unang layunin ng pagbawi ay palawakin ang koridor na binuksan ng ikatlong hukbo patungo sa Bastogne. Ang mga unit ng General Patton ay sumulong sa hilaga at hilagang silangan ng lungsod, tinitiyak ang mga bayan at mga sangandaan ng mga kalsada na dating ginagamit ng mga puwersang Aleman. Nagpatuloy ang mga labanan sa paligid ng lungsod, ngunit ang kataasan sa bilang at material ng mga alyado ay nagbigay daan
upang mapagtibay ang mga posisyon at mapalawak ang kontrol sa lugar. Kasabay nito, sa hilagang sektor, ang mga puwersang pinamumunuan ni Marshal Bernard Montgomery ay nagsagawa ng mga operasyong opensiba mula sa rehiyon ng Dinant at Namur. Ang mga dibisyon ng Britanya at Estados Unidos ay sumulong patimog, pinapalakas ang mga linya ng Aleman patungo sa Houffalize. Ang layunin ay isara ang inisyal na lungga na nilikha ng opensibang Aleman at ihiwalay ang mga unit ng kaaway na nabilanggo dito. Ang mga kondisyon ng panahon ay patuloy na nakaapekto sa mga operasyon. Ang mababang temperatura, ang mga pag-ulan ng niebe at ang madulas na teritoryo ay nagpapahirap sa paggalaw ng mga sasakyan at ang logistik ng mga tropa. Gayunpaman, ang bahagyang pagpapabuti ng klima ay nagbigay daan sa muling pagsasagawa ng mga pag-atake mula sa himpapawid ng mga alyado. Ang mga bombardero at mga panghimpapawid na sasakyan ay nakatulong na pahinain ang mga linya ng Aleman, nilalabanan ang mga konsentrasyon ng mga sasakyan, mga imbakan ng mga bala at mga posisyon ng depensa sa pag-atras. Habang sumasulong ang mga kolum ng mga alyado, nakatagpo sila ng mga sentro ng paglaban sa mga estratehikong lokasyon. Sa Houffalize, naging matindi ang mga labanan dahil ang bayan ay isang mahalagang punto ng pagkonekta para sa mga ruta ng Aleman patungong silangan. Sinubukan ng mga puwersang Aleman na panatilihin ang kontrol sa pamamagitan ng mga ipinagawang depensa, ngunit sa huli, napilitan silang umatras matapos ang ilang araw ng laban. Ang koordinasyon sa pagitan ng mga puwersang alyado ay nagbigay daan sa isang paggalaw ng pag-ikot na sumulong mula Hilaga at Timog patungong Houffalize. Ang pagkikita ng mga kolum sa lokalidad na ito sa kalagitnaan ng Enero ay nagmarka ng epektibong pagsasara ng lungga ng Aleman. Ang pagkakabasag ng Houffalize ay pinutol ang mga pangunahing ruta ng pag-atras at pinilit ang mga unit ng Aleman na nabilanggo sa kanlurang bahagi na umatras gamit ang mga pangalawang ruta habang patuloy na binabato ng apoy. Sa ibang mga sektor, ang mga puwersang alyado ay patuloy na bawiin ang mga bayan tulad ng Saint-Trisvith, Neuville at Foy. Ang bawat pagsulong ay nangangailangan ng pagtagumpayan sa mga depensang ginawa ng madali ng mga puwersang Aleman na umatras. Ang paglaban ay nag-iiba batay sa teritoryo at kapasidad ng mga unit ng kaaway, ngunit sa pangkalahatan, ang pag-atras ng Aleman ay patuloy sa ilalim ng pinagsamang presyon ng infanteriya, mga tangke at mga pag-atake mula sa himpapawid. Ang pagbawi ng mga alyado ay kinabibilangan din ng pag-secure ng mga tulay, kalsada at mga imbakan ng supply na dating nasira o pininsala sa panahon ng opensibang Aleman. Ang mga koponan ng mga inhinyero ay nagtrabaho upang ayusin ang mga mahahalagang infrastruktura na nagpapahintulot sa muling pagpapalakas ng mga linya ng logistik upang mapanatili ang pagsulong at mapagtibay ang mga posisyon na nakuha. Sa panahon ng kontraopensiba, ang mga puwersang alyado ay nakapagtangkang sumalakay ng mga libong bilang ng mga bihag na Aleman. Marami sa kanila ay nagmula sa mga unit na hindi na organisa o nawala mula sa kanilang mga pangunahing command. Ang mga pagkalugi sa materyales ng Aleman ay kinabibilangan ng mga tangke, sasakyan ng transportasyon at mga piraso ng artileriya na iniwan sa mga ruta ng pag-atras o pininsala ng mga pag-atake mula sa himpapawid. Sinubukan ng komandong Aleman na magtayo ng isang bagong linya ng depensa sa silangan, ngunit ang mga naipong pagkatalo, ang kakulangan ng sapat na reinforcement at ang kataasan ng alyado sa tao at mga kagamitan ay naglimita sa mga opsyon nilang taktikal. Ang mga dibisyon ng Aleman na nakapag-atras patungo sa linya ng Ilog Aur ay may kaunting mga unit at hindi kumpletong kagamitan. Sa unang bahagi ng Enero ng 1945, ang opensibang Aleman sa Ardenas ay ganap ng naurong. Ang mga linya ng alyado ay naibalik ang halos lahat ng teritoryong nasakop ng mga puwersang Aleman sa mga unang linggo ng opensiba. Ang inisyatiba sa estratehiya ay muling napunta sa mga alyado na nagsimula ng magplano ng mga bagong operasyon sa kanlurang harapan. Ang pagbawi ng mga alyado sa Ardenas ay nagpapatibay sa moral ng mga tropa at pinagtibay ang koordinasyon sa pagitan ng mga hukbong Britanya at Estados Unidos.
Ang unang paglaban sa Bastogne, ang manobra ng tulong mula sa ikatlong hukbo at ang pinagsamang kontraopensiba ay nagpakita ng kakayahan ng mga alyado na tumugon sa isang malakihang atake na hindi inaasahan. Sa pagtatapos ng kampanya, ang mga puwersang alyado ay nagtagumpay sa pagsasara ng lungganang Aleman, pagbawi ng mga ruta ng komunikasyon at pagkapanalo ng malaking bilang ng mga kagamitan at bihag. Ang opensibang Aleman na nilayon bilang isang desisyong hakbang ay hindi lamang nabigo sa kanyang estratehikong layunin kundi nag-iwan ng isang pinalakas na hukbong Aleman na may kakaunting mga yaman para sa mga hinaharap na operasyon sa harapan ng kanlurang bahagi. Ang katapusan ng nakakasakit. Sa kalagitnaan ng Enero ng taon 1945, ang opensibang Aleman sa Ardenas ay nauubos na. Matapos ang ilang linggong labanan, hindi nakamit ng mga puwersang Aleman ang kanilang mga pangunahing estratehikong layunin. Ang operasyon na ipinlano upang paghiwalayin ang mga puwersang alyado, sakupin ang Antwerp at baguhin ang balanse ng harapang kanluran ay nagtapos sa isang unti-unting pagkawala ng teritoryo laban sa kalamangan ng mga alyado sa bilang ng mga tao at kagamitan. Nagsimula ang pag-urong ng mga unit ng Aleman patungong silangan, nagbabalik sa mga posisyong pangdepensa sa kabila ng Ilog Our at ang hangganan ng Alemanya. Ang pag-urong ay isinagawa sa ilalim ng patuloy na presyon ng mga puwersang alyado na naglunsad ng mga koordinadong pag-atake mula sa maraming direksyon. Ang kalamangan sa himpapawid ng mga alyado ay nagbigay daan upang matukoy at salakayin ang mga kolumnang nag-uurong. Winawasak ang mga sasakyan, imbakan at mga konsentrasyon ng mga tropa sa kahabaan ng mga ruta. Sa mga sektor tulad ng Saint-Terneville at Clairvaux, sinubukan ng mga puwersang Aleman na magtatag ng mga pansamantalang posisyong pangdepensa upang takpan ang pag-urong ng mga pangunahing unit. Gayunpaman, ang kakulangan sa mga mapagkukunan, ang mataas na bilang ng mga sugatan, at ang pagbagsak ng lohistikong suporta ay naglimita sa bisa ng mga linya. Karamihan sa mga pansamantalang depensang posisyon ay nalampasan ng mga opensibong alyado matapos ang maiikling labanan. Ang magaspang na teritoryo at makitid na mga kalsada ay nagpapahirap sa pag-urong ng mga Aleman. Ang mga pagbara sa mga pangunahing daan ay nag-iwan ng mga sasakyang iniwan o winasak ng mga pag-atake mula sa himpapawid. Ang kakulangan sa gasolina ay nag-udyok upang iwanan ang ilang mga mabibigat na kagamitan, kabilang ang mga tangke at mga piraso ng artileriya na kalaunan ay na-recover o winasak ng mga puwersang alyado. Kasama sa pagbangon ng mga alyado ang paglilinis ng mga minadong larangan, ang pag-aayos ng mga nasirang infrastruktura at ang muling pag-activate ng mga lohistikong ruta habang ang mga puwersa ay umuusad. Ang mga liberadong komunidad ay may malinaw na mga bakas ng mga labanan, kasama na ang mga winasak na gusali, hindi madaang kalsada at mga puok na tinangay ng digmaan. Ang mga pinsala sa buhay na naganap sa panahon ng opensiba ay malaki para sa parehong panig. Tinatayang mahigit 80,000 mga nasawing Aleman, kabilang na ang mga nasugatan at mga nawawala, samantalang ang mga puwersang alyado ay nagtala ng humigit kumulang 75,000 mga nasawi. Ang laki ng mga pagkalugi ay nagpapakita ng tindi ng labanan at ang mataas na halaga ng mga digmaan sa matinding kondisyon ng taglamig. Ang kabiguan ng opensiba ay nag-iwan sa hukbong Aleman ng kahinaan sa mga material at pantao na yaman. Ang pagkawala ng mga tangke, sasakyan at mga bala ay nakaapekto sa kanilang kakayahang magtanggol sa mga susunod na buwan. Ang mga dibisyon na nag-urong patungong Alemanya ay nangangailangan ng muling organisasyon at mga reinforcement na hindi mabilis na maibibigay ng mataas na pamunuan dahil sa mga limitasyong industrial at presyon sa ibang mga prente. Para sa mga alyado, ang tagumpay sa Ardenas ay nagbigay daan sa muling pagkuha ng estratehikong inisyatiba sa harapang kanluran. Ang kakayahang tumagal sa unang atake, mag-organisa ng depensa at magsagawa ng matagumpay na kontraopensiba ay nagpalakas sa moral ng mga tropa at tiwala sa koordinasyon ng mga alyadong pamunuan.
Ang pagkatalo ng Alemanya ay nagtapos sa huling malaking opensiba ng mga Aleman sa kanlurang harapan at pinayagan ang muling pag-uumpisa ng mga paghahanda para tumawid sa Rhine at pasukin ang teritoryo ng Alemanya. Ang opensiba ng Ardenas ay nagkaroon din ng mga epekto sa estruktura ng pamunuan ng Aleman. Ang mga hidwaan sa pagitan ni Hitler at ng kanyang mga general ay lumala pagkatapos ng operasyon nang tanungin ang mga estratehikong desisyon na ginawa. Ang pamunuan ng Aleman ay nakaranas ng mga panloob na kritisismo tungkol sa pagiging posible ng plano at ang alokasyon ng mga mapagkukunan sa isang opensiba na nag-iwan sa hukbong Aleman ng mas exposed sa mga susunod na opensibang alyado. Sa pagtatapos ng Enero ng taon 1945 ang mga linya ng harapan ay bumalik sa mga posisyon bago ang Disyembre 16. Ang opensiba ay nabigo sa mga layunin nito sa militar at politika na nag-iwan sa mga puwersang Aleman sa isang defensibong kalagayan na walang kakayahang muling kuhanin ang inisyatiba sa harapang kanluran. Ang pagtatapos ng opensiba sa Ardenas ay nagmarka ng simula ng huling yugto ng digmaan sa kanlurang Europa. Ang mga puwersang alyado matapos tiyakin ang rehiyon ay nagplano ng mga bagong opensiba upang tumawid sa Rhine at magsulong patungo sa puso ng Ikatlong Reich. Ang pagkatalo ng Alemanya sa Ardenas ay nagtanggal sa huling posibilidad ng pagbabago ng takbo ng digmaan sa pamamagitan ng isang malaking opensibang panglupa sa kanluran. Ang labanan, huling pagwawasto. Ang opensiba ng mga Ardenas ay hindi nakamit ang mga estratehikong layunin na itinakda ng utos ng Alemanya. Ang operasyon ay hindi nakarating sa Antwerp, hindi nahati ang mga puwersang alyado at hindi binago ang balanse ng kanlurang prente. Ang labanan ay ang huling malaking opensiba ng Alemanya sa kanlurang prente at ipinakita ang mga limitasyon sa lohistika at mga yaman ng hukbong Aleman sa huling bahagi ng digmaan. Sa larangan ng militar, ipinakita ng labanan ang kakayahan ng mga puwersang alyado na muling magsaayos pagkatapos ng isang hindi inaasahang atake at magkoordina ng isang epektibong tugon. Ang depensa ng Bastogne, ang interbensyon ng Ikatlong Hukbong at mga kasunod na opensiba ay nagbigay daan upang mabawi ang mga nawalang teritoryo at maibalik ang mga linya ng alyado. Ayon sa mga pagtataya, ang mga nasawi ng Aleman ay umabot sa higit sa 80,000, habang ang mga puwersang alyado ay nagtala ng humigit kumulang 75,000 nasawi. Ang mga pagkalugi ay nangyari sa matinding kondisyon ng taglamig na may mga temperatura na nasa ilalim ng zero at mga paghihirap sa lohistika sa isang mabundok at kagubatang teritoryo. Ang mga material na epekto ay kinabibilangan ng pagkasira ng mga pangunahing infrastruktura sa mga lokalidad sa Belgium at Luxembourg. Ang mga kalsada, tulay at mga gusali ay nasira o winasak. Ang mga mamamayang sibilyan ay nakaranas ng paglisan, pagkawala ng mga tahanan at kakulangan sa supply ng mga pangunahing yaman. Ang opensiba ay nagpaliban sa mga plano ng mga alyado na magpatuloy patungo sa Rhine, ngunit hindi nito pinigilan ang pagpapatuloy ng mga opensibang pang-atake. Ang industriya ng Alemanya ay hindi nakapagreporma ng mga nawalang tangke, sasakyan at kagamitang militar. Ang mga dibisyong tangke ng Alemanya ay nanghina at nawala ng sapat na kakayahan upang labanan ang mga kasunod na opensiba ng mga alyado. Pagkatapos ng pag-urong, iniwan ng mga puwersang Aleman ang malalaking bilang ng kagamitan. Higit sa 500 sasakyang may armor kasama ang mga kanyon at truck ay winasak o iniwan sa mga rutang pang-urong. Marami sa mga pagkalugi na ito ay nangyari dahil ang mga sariling tripulante ng mga sasakyan ay pininsala ang mga kagamitan bago magsimulang mag-urong upang maiwasan ang paggamit nito ng mga puwersang alyado. Ang mga alyadong eroplano ay patuloy na naglunsad ng mga atake sa mga kolum ng Aleman na nag-urong na nag-aambag sa pagtaas ng mga pagkalugi ng mga sasakyan at supply. Pinilit ng pag-urong ng Aleman na muling ayusin ang mga dibisyon sa linyang Rhine na may mga nabawasang tauhan. Ang ilang mga unit ay natira na may kalahati lamang ng kanilang orihinal na lakas pagkatapos ng labanan. Ang opensiba, bukod sa pagkaubos ng mga material na reserba, ay nagkompromiso sa kakayahan ng hukbong Aleman
na magbigay ng mga reinforcement sa iba pang mga prente. Ang ilan sa mga yaman na orihinal na itinakda upang suportahan ang kanlurang prente ay kinailangang i-redistribute patungo sa silangang prente kung saan ang mga puwersang Sobyet ay naghahanda ng mga bagong opensiba. Sa larangan ng sibil, ang mga lokalidad na naapektuhan ay nakaharap ng mga buwan ng pagsasaayos pagkatapos ng mga labanan. Ang pagpapanumbalik ng mga kalsada at tulay ay naging prioridad upang maibalik ang mga pangunahing komunikasyon. Sa maraming mga bayan, ang mga paaralan, ospital at mga tirahan ay nangangailangan ng agarang pag-aayos. Patuloy na nakaranas ng kakulangan sa pagkain at gasolina ang mga mamamayan sa mga linggo pagkatapos ng pagtatapos ng opensiba. Ang ilang mga kaganapan na naganap sa panahon ng opensiba, tulad ng pagpatay sa mga bihag na sundalo sa Malmedy, ay naging paksa ng mga investigasyon at paglilitis pagkatapos ng digmaan. Ang mga opisyal at sundalo na kasangkot ay hinarap ang mga kaso sa mga hukuman militar. Ang mga aksyon na ito ay ipinagpatuloy sa mga iba pang mga kaso na may kaugnayan sa mga krimen sa digmaan na naganap sa panahon ng salungatan. Ang iba't ibang lugar sa rehiyon ay may mga sementeryo, monumento at museo na nauugnay sa labanan. Ang mga lugar kung saan naganap ang mga laban ay tumatanggap ng mga bisita na interesado sa kasaysayan ng militar. Ang mga naapektuhang bayan ay nagpapanatili ng mga alaala at mga plak bilang paggunigwi sa mga kaganapang naganap sa pagitan ng Disyembre ng 1944 at Enero ng 1945. Ang mga unang monumento ay itinayo ilang taon pagkatapos ng pagtatapos ng digmaan sa tulong ng mga asosasyon ng mga veterano at mga lokal na awtoridad. Ang opensiba ng Ardenas ay nagmarka ng pagtatapos ng kakayahang pang-opensiba ng Alemanya sa kanlurang prente. Mula sa oras na iyon, ang mga puwersang Aleman ay kumuha ng isang posisyong depensibo laban sa presyur ng mga puwersang alyado. Ang pagbawi ng nawalang teritoryo ay nagbigay daan sa mga alyado na magplano ng mga bagong operasyon upang tawirin ang Rhine at magpatuloy patungo sa teritoryo ng Alemanya. Ang pagkatalo ng Alemanya sa Ardenas ay nagwakas sa huling pagkakataon na baguhin ang takbo ng digmaan sa pamamagitan ng isang opensibang panglupa sa kanluran.